everyone, it's me again, Burn Damage PTTV. And for today's vlog, we are going to unbox a parcel from Lazada. Ayan. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button, like, share, at mag-comment ka sa section box sa mga ideas mo pa na pwede pa natin i-vlog. At sa mga viewers and subscriber ko na almost 800, maraming salamat sa patuloy na suporta at tiwala. Ayan, so hindi na po ako masyadong mag-intro. Bubuksan na po natin to para mas mabilis ang vlog content natin. So ayan, kamusta mga guys, mga ka-DIY? Hindi muna tayo mag-DIY ngayon, mag-unboxing tayo dito sa cute na gupit na to. Ito ba to? Nail cutter? Ay, nail cutter. Scissors. Yun. Scissors ba o scissor? Scissor. Scissor, diba? Kasi pag scissors, madali. Pati pa, mas maganda binubusan ngayon, no? Dahan-dahan. Diba? Oh. Ayan. Tiyaran. Meron pang resibo ng Meralco. Joke lang po. Papatawa lang para hindi kayo mabulit mo. Ewan, 8. Dragon 8. Ba? Swerte yan, no? Ha? Ayun, sabi, yung ibig sabihin nito, marami daw magsusubscribe kasi Dragon 8. Oh. So, ayan, malapit na po tayo pala sa 1,000 na quota natin na subscriber. Kasi 1,000 ang ano na pala natin. Nang trivia ko lang, sa YouTube, if you are a YouTuber, dapat it should be 1,000, ma-reach mo yung 1,000 subscriber at 4,000 yung watch hours. So, sana magbilang ang itong Dragon na to. Pero hindi ko naman inaano sa swerte yung ano ko, tadhana ko. Okay? So, unbox na natin to. Wala na masyadong ek-ek. Ang babangin. Ayun. Uy. Parang ito. Ayun o. Inunbox na natin. Inunbox, parang inunbox na ng iba to. So, ayan. Guys, mga ka-DIY, ano sa tingin nyo to? Chupon? Parang chupon, no? No, nagkakamali po kayo. Ito po ay isang hydrometer. Oops, yung ganun, baka malaglag, masira. Ayan. Bubuhin ko muna, i-assemble ko muna para ano. Ganito po ang pag-assemble yan. Ito po. Hindi po pwede nating iganyan. Kasi ito po ang ilalagay natin dito. Pag ganyan siya. Okay? So, ganyan po siya. Ito po yung red, ito yung white, at ito yung green. Ayan. So, ganyan po yung pagbuo niyan. Pagka gagamitin nyo po ganyan, huwag nyo pong babasagin to kasi ano yan, may ano po yan, sensor dyan, parang sensor siya. Saka igaganyan mo lang po. Dahan-dahan lang nahawakan mo tong tube dito, tapos ipapasok mo lang tong rubber. Ayan. Tapos, may dala kang balot o tinapay, put-put. Parang gano'n. So, ayan po, ang ano po nito ay, brand po niya ay DHC. Ayan, 202511 battery hydrometer. Para saan? For automotive batteries. Ayan, ginagamit ito para sa mga batteries ng sasakyan. Mapamotor man, 4 wheels, sa lahat ng ginagamitan ng sasakyan, baka siguro pati kuliglig, siyempre may baterya din yun. Diba? Sa lahat ng electric bike, may mga battery sila. So, ibig sabihin, sa lahat ng vehicle or automotive, you know. Yung highlights po niya, siyempre, made by DHC Battery and Energy Management. Ayan, solutions. Imagine mo, since 1976 pa to. Panahon pa ng kupong-kupong. Hindi, joke. Wala pa pala ako kasi 19 forgotten. Secret, para masamit. Ano ba yan? Napapatawa tayo mga ka-DIY. So, ayan. Battery filler for automatic batteries, of course. Fast and accurate testing of battery condition. So, ibig sabihin, fast lang yung ano niya, yung result kung magte-test ka. Very effective po ito and accurate. Ayan. Easy to use, madali lang gamitin. Parang ano lang yan, nagsuswipe ka lang ng ATM card. Factor calibrated and fully tested. So, bago nila to ibenta sa market,
na-test na nila to doon sa mismong manufacturer, tinest na nila and kinalibrate na rin nila tong sensor sa loob. Of course, yung color-coded readout. So, ibig sabihin ng color-coded readout, ibig daw sabihin, yung color dito, yan yung pagbabasihan mo para basahin mo kung yung red, ang ibig sabihin ng red, color code red ay discharge. Yung color code white ay low charge. Yung color code green ay fully charged. Fully charged. So, ibig sabihin, pag umangat ito, doon mismo, doon sa may tubig ng baterya mo, o sa, yun na, ang kulit, yun, ano siya, yung sa red ay discharge. So, ibig sabihin, parang bad battery na yun. Okay? Dito naman, pag umano yung level ng tubig dito sa white, low charge siya. So, kailangan mo siyang i-charge kasi na-low-bat. Ayan. Dito naman, sa green, fully charge siya. So, napakasimpleng gamitin, napaka-effective, nakakalibrate na to at tested na po to sa doon mismo sa manufacturer. At siyempre, 1976 pa ito. Imagine mo, wala pa tayo dito sa mundong ibabaw, meron na to. So, ibig sabihin, trusted na yung gumagawa nito. Branded siya. And siyempre, sa pinakamurang halaga, accurate siya. Magkano ba to? Ayan, i-reveal ko na po. 135,000, pesos pala. 135 pesos, makakagamit ka na at matitest mo na yung battery mo kung good battery or bad battery bago mo ipa-charge or bago ka bumili ng bagong battery. So guys, o mga ka-DIY, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito gagamitin. Gagawa po ako ng vlog na kung saan yung 3SM na size battery ko ng Pajero ko, iti-test natin to, gagamitin natin step by step para makita nyo kung paano siya gumagana. At syempre, para magaya nyo yung process. Okay? Abangan nyo yung vlog ko for maintenance ng 3SM battery. Hindi ko na babanggitin yung brand ng battery. I-maintain natin yung battery ko kasi na yun ay bad battery na. So, tignan natin kung yung bawat butas doon good or bad. Okay? May mga butas po kasi yung battery. 6 na butas yun. So, bawat butas, parang ganun. I-shoot mo yung ganyan. Pipindutin mo to, tataas yung tubig dito. At kung pagtaas ng tubig, nag-level siya, nandito yung tubig, bad battery na yun. Tapos isusunod po. So, wag muna natin pahabain dito. Doon na lang para surprise. Diba? So, ayan. Uulitin ko lang po. This item cost 135 pesos. At 1976 pa yung manufacturer na gumagawa ng ganito. So, proven and tested and calibrated and easy to use kasi may color-coded siya. Yan ang base kung saan mo pagbabasihan. Okay? And hoping na sana nakatulong uli ako dito sa vlog content na to ngayon sa unboxing ko ng hydrometer. Ayan. Sa tingin mo nakatulong to, subscribe na kayo guys. Okay? So, hindi natin patatagalin.